Kamusta mga kababayan? Magandang umaga, hapon o gabi kung isang parte man kayo ng mundo naroroon ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Average Jose TV. Samahan po ninyo ako sa isang baliktanaw, isang kwentuhan tungkol sa mga magagaling nating boksingero noon na galing sa Ala Boxing Promotion. Kung kayo po sumusubaybay sa boxing sa Pilipinas, casual man or hardcore fans, alam mo naman natin ang Ala Boxing ayan po ang number one boxing promotion na meron tayo dito sa Pilipinas. Nakapag-produce po yan ng mga world champion, ng mga boxing contenders. Sumikat po yan. Yung iba nag-guesting sa mga TV shows. Yung iba may supporting role sa mga pelikula. Nakilala po ng marami. Naging parte na rin po sila kahit paano ng pop culture ng Pilipinas. I-discuss po natin kung hindi ko na i-detalye kung paano nagsimula ang Ala Boxing. Pero kung matatandaan po ninyo, nagkaroon po ng isang boksingero noong araw na dinala yung Ala, initials na Ala. Ayan po kasi si Ala initial po yan ang may-ari ng Ala Boxing, si Mr. Aldeguer. Ayan po. Isa pong prominenteng fighter nila, nagdala ng initials ng boxing gym, si Edito Ala Villamor. Nung kapanahunan po niya, napakagaling na boksingero po niyan. Lumalaban po yan si Edito sa minimum weight division or strawweight division or sa IBF. Ayan ang tinatawag na mini flyweight division. Ang timbang po niyan 100 pound. Napakagaan po. Maraming tinalo. Lalo na sa Asia yan, si Edito. Pero nung makalaban niya yung pinakamagaling na fighter sa division niya, ang Hall of Famer na si Ricardo Finito Lopez, nabigo po si Edito na makuha ang title, talunin si Finito. Naganap po ang laban na yan. Undercard po yan sa laban ni Iron Mike Tyson. Nagbabalik si Iron Mike noon, comeback fight ni Mike Tyson para sa World Championships. Kalaban, hinamon niya noon si Frank Bruno. So, yung pong laban na yan telecast po yan worldwide. Sabi nga 1 billion ang nanonood ng laban na yun. Yung laban po ni Edito is kasama po siya sa pay-per-view dahil sila po ni Finito ang main supporting bout. Kaya buong mundo napanood si Edito Ala Villamor. Unfortunately, sa galing, sa talent at experience ni Ricardo Finito Lopez, nabigo po ang ating kababayan. Na-knockout po siya ni Lopez sa laban na yon. Bumalik naman si Edito. Unfortunately, tumamlay yung kanyang karera. Nawala ng, hindi natin masabi kung nawala ng gana. Hanggang sa tuluyan ng magretiro sa boxing. Nung lumaki na yung boxing promotion ni Mr. Aldeguer, swerte naman siya yung kinuha na chief trainer para sa mga fighters ng boxing promotion niya, boxing outfit niya. Sa pagdaan ng panahon, nagkaroon sila ng boxing show sa TV. Kung familiar po kayo doon sa Pinoy Pride Boxing Series. Yan po umi-air po yan nung meron pa tayong ABS-CBN Channel 2. Diyan po natin napapanood yan. Ang laban po niyan nangyayari nung kalakasan pa ng Pinoy Pride.
Sunday morning po yan. Bandang 10 to 12, 10 a.m. to 12 noon. Yung kalakasan ng boxing promotions nila, every month halos may promotional fight, promotional card, or every other month. Natatandaan ko yung mga mid 2000 siguro, nung kalalakasan ng boxing sa Pilipinas, nag-boom ang boxing dahil kay Manny Pacquiao. Sumikat na rin po yung ibang boxingero. Nadamay po dyan yung sa pagsikat, pag-angat ng mga fighters ng ala boxing. Sa mga world champion, napag-produce din po ng world championship ang ala boxing. Unang-una na po dyan sa mga world champions nila, si Donnie Ahas Nietes. Kilala po natin yan dahil nitong mga nakaraang taon kahit may edad na patuloy pa rin sa tagumpay si Donnie Ahas. Napakaganda ng record niya. More than 40 wins, isa pa lang ang talo. Alam ko si Donnie Ahas Nietes nanalo yan ng 4 na world title sa 4 na weight division din. So nakuha niya yung 108 pound title, yung tinatawag nating strawweight, WBO strawweight champion siya, World Boxing Organization or WBO. Nakuha niya rin yung WBO 108 pound title, 108, or yung light flyweight world title. Third title niya yung IBF, International Boxing Federation, flyweight world title. Ika-4 na world title niya laban kay Kazuto Ayoka, isa sa pinakamagaling na fighter po sa sa Japan, para sa WBO 115 pound division. 4 na world title, napakarami po niyan, napakahirap kunin po niyan sa isang, sabi nga nila, sa isang daang fighters sa isang division, isa lang siya na nagiging world title. So ibig sabihin sa 4 na raan na fighters nakakapanahon na ni Donnie Ahas, siya lang po yung naging world title sa 4 na division na yun nung kasikatan ni Donnie Ahas. Although si Donnie Ahas hindi pa rin naman daw po siya nagre-retire, kasalukuyan po siyang nagtitinda ng mga Korean products tsaka vegetables daw, sabi niya, sa lugar nila. And recently pumorma raw siya ng contract para sa MTK Boxing Promotion, sa isa pong boxing promotion niya sa Europe. And although nag-branch out na rin yan, mga iba-ibang fighters sa ibang parte ng mundo na rin yung hinahawakan nila. Pumirma na rin daw dyan sa promotion na yan si Jason Pagara. Yeah, mamaya pag-usapan naman natin si Jason dahil handle rin po yan ng ala boxing. So okay, kaya ako pala gustong pag-usapan yung ala boxing after several years of promoting boxing in the Philippines, nagsara na po sila. Itinigil na po ang operation ng ala boxing promotion. Nakakalungkot man dahil maraming fighters po tayo na maapektuhan. Siyempre, mga fighters natin kung walang laban, wala rin naman silang kita. Meron naman silang nakukuhang allowance, parte naman ng yan contract na pinipirma ng fighter. Pero para sa living allowance lang po yan. Ang main income talaga ng mga fighters natin is mga laban. Diyan talaga sila kikita. Lalo na kung makalaban ng world title fights. Yan ang malaki ang premyo. Pero yung mga 6 rounders, 8 rounders, nagsisimula pa lang sa 10 rounds, napaka
Napakaliit po talaga ng hindi naman ho kalakihan ang kita diyan. Hindi na nga ho kalakihan, natigil pa yung promotion. So talagang kawawa rin yung mga fighters natin. Isang reason ng Alaboxing kaya itinigil na nila yung promotion dahil ayun nga yung closure ng Channel 2. Kasi nabanggit ko nga kanina, doon ay papalabas yung boxing show nila, yung Pinoy Pride. Then, isa na rin daw sa factor ng pagkakasara ng Alaboxing, yung pandemyang nangyari. Pandemic, yung ating tinatawag na COVID-19 pandemic. Siyempre, hindi makapag-conduct ng mga boxing show dahil maiwasan ng infection. Kaya hindi po makapag-promote ng boxing card ang mga boxing companies. Pag gano'n, syempre walang kita. Kaya mangyari yun, napilitan na si Mr. Aldeguer na itigil na yung isara na yung boxing promotion company niya. Pinayagan niya na yung mga fighters under sa kanya na maghanap ng bagong boxing promotion. At ayun nga, yung mga prominent fighters nila pumirma naman ng contract sa ibang promotion. Swerte, ayun nga, katulad ni na Donnie tsaka ni Jason, nakakapirma sa MTK na isang malaking promotion company sa Europe. Okay, isa sa mga naging world titleist ng Alaboxing si Merlito Sabilio. Kung natatandaan po ninyo si Merlito Sabilio, naging world champion po yan sa World Boxing Organization, WBO, 105 pound division, 105 pound division, or yung strawweight world championship. Napanalunan pa po ni Merlito yan sa Latin America. Undefeated yung nakalaban niyang fighter. Fortunately, nakuha ni Merlito yung world title by knocking out his opponent. Ni-knockout po ni Merlito yan. Nagawa pang idepensa ni Merlito yung world title ng 2 ulit. Dito yung ginanap sa Pilipinas. Magandang mga laban. Unfortunately, pangatlong title fight niya ginanap sa Mexico, Monterrey, Mexico. Nabigo na siya sa kalaban niyang Mexicano by stoppage, kung hindi po ako nagkakamali. Itinigil ang laban. Nakuha ng Mexicano yung World Championship ni Merlito. After nun, medyo lumaylay ang karera ni Merlito. Hindi na nakabalik sa world boxing stage. Ikatlong world title na produce ng Boxing, ito po si El Metodico Milan Melindo. Napakagaling na fighter ni Melindo, very technical yan. Walang power pero pupulbusin kanya sa mga accurate punching niya, sa counter punching. Napakagaling niya. Kaya nga pinangalanan siyang El Metodico. Ang method niya talaga sa paglaban by the book talaga. Aral talaga lahat ng kilos niya. Unang laban ni El Metodico sa world title fight, laban kay El Gallo. Kung matatandaan po niyo yung champion niya, tumalo kay Sri Sakit Sorombisay para sa WBC World Championship. Napakagaling na Mexicano.
Ayan pong tumalo sa unang pagtatangka ni El Metodico na makuha yung world title. Medyo tumamlay yung karera ni El Metodico pagtas ng laban na yun. Pero nung bandang 30 years old na siya, nakabawi si El Metodico. Nakuha niya yung groove niya. Kaya nung mapalaban siya sa World Championship uli, para sa IBF 105 IBF Light Flyweight World Championship, nanakaw niya first round lang si Akira Yaigashi. Maraming nagulat sa panalo ni El Metodico na yan kasi sabi ko nga sa inyo, hindi kilala si El Metodico na may power sa suntok niya, pero nakuha niyang knockoutin si Yaigashi in the first round. Gulat na gulat yung mga boxing fans sa Japan po ginanap yung laban na yan. Okay, then tuloy-tuloy yung pag-angat ng karera ni El Metodico kahit nasa 30s na siya. First title defense niya, nakalaban niya Heki, the Executioner Butler. Kilala po ng mga boxing aficionado po yan. Isa sa prominent fighters coming from South Africa. World champion, former world champion, veteran ng mga maraming matitinding laban, maraming Pilipinong tinalo po yan. Naglaban silang dalawa sa Cebu, dumayo si Heki dito para labanan para tangkaing agawin ng title kay El Metodico. Magandang laban ang nasaksihan ng mga fight fans. Pag hindi kita ng laban, buti na lang na-knockdown ni El Metodico ni Melindo sa I think that's 12th round, last and final round nung ma-knockdown niya si Heki Butler, kaya nagkaroon siya ng edge sa scoring ng mga judges. Medyo nagkaroon pa ng konting sagutan ng kampo ng dalawa, pero of course ay ang final na decision ayun ang score ng mga judges. So after nung laban niya kay Heki Butler, hinamon siya ng isang Japanese fighter para sa unification title fight. Dalawang world title po yan. Bali si El Metodico, world champion. Yung humamon sa kanyang Japanese, world champion din. So i-unify yung world title. Sa Japan po nangyari yan. Dito po nabitawan ni Melindo yung hawak niyang IBF 105 championship against a Japanese fighter by decision po yan. Pagkatapos po niyan, medyo bumaba ang moral ng kababayan natin. Nagkasunod-sunod po ang talo ni El Metodico. So yun po, sa aking pagkakaalala, yun po yung mga naging world champion na i-produce ng Ala Boxing. Ang Ala Boxing po mga kaibigan, isa po sa napupunan ng mga boxing aficionado natin dyan. Boxing expert, boxing fans, minsan or karaniwan nakakalaban ng mga fighters nila ay yung mga tinatawag natin na patsy fighters, trial horse. Ayun po yung mga tawag ng patsy fighters, trial horse, cab driver, tuk-tuk driver. Ano po yung mga yan? Fighters na yan. Ayan po yung mga fighters na isang linggo lang nag-training, isang linggo, 2 linggo. Tapos lalaban sa kababayan nating fighter. Or yung mga fighter na boxer na sabihin natin palaos na or laos na. Mga fighter na hindi ganun kagandahan ng record.
Ayan po yung napapansin mga kababayan natin, minamatch sa mga alaboys. Ang nangyayari minsan, parang nagiging mismatch. Parang sobrang liyamado ng mga sasabong, sobrang liyamado ng mga manok natin. Kaya napapansin nila, dahil dyan, hindi nagkakaroon ng matinding experience sa laban ang mga fighters natin. Kaya pag lumalaban na sa mga world class fighters, napapalaban sa world championship, doon napapansin yung kakulangan sa preparation, kakulangan sa experience. Kaya ang napaka-importante sa lahat ng bagay, yung eksperyensya. Siyempre, pag nakalaban na ng isang matinding boksingero, alam na ng fighters natin sana kung ano i-expect sa laban. Hindi kung kailan world championship na, doon sila mabubulaga na kulang pa pala yung preparation, experience nila. Ayan po yung ayan po hindi lang naman po ako, kundi ibang boxing aficionados at fans na rin naman natin. So, okay, tuloy-tuloy po tayo dyan. Isa pa po sa mga na-produce ng Pinoy Pride Boxing Series ng Ala Boxing ay si kababayan natin, Ray Bumbum Bautista. Kilalang kilala naman po natin yan, mga Filipino boxing fans. Rising star po yan nung mid 2000s. Bata, malakas, may kilos, may charisma rin po si Bumbum, kaya nagkaroon ng maraming fans po yan. Napansin po rin po yan internationally. Kaya nagkaroon ng chance lumaban, dinala sa Amerika. Napansin tuloy magandang naging performance. Kaya napansin ni Golden Boy Oscar De La Hoya. I-promote ni Oscar De La Hoya po yan, si Ray Bumbum. Nung sa tingin nila, pwede na, hinug na, inilaban kay Daniel Ponce de Leon. Kung kilala naman po ninyo si Daniel Ponce de Leon, isa pong Mexican warrior po yan. Malakas ang loob, malakas, matinding manuntok. Grabe po ang punching power. Ilan lang po ang tumagal sa harapan ni Daniel Ponce de Leon at na hindi na knockout. Ganyan po ang niyan, pagkakakilala natin. Napakabata pa ni Ray Bumbum nung inilaban kay Daniel. I think Ray Bumbum is only 22 years old nung makalaban si Ponce de Leon. Unfortunately, na-knockout po ang ating kababayan in the first round pa lang. Hindi pinilit, sa tingin ko, atakehin ni ang kababayan natin. Hindi kinuha yung distansya. He paid the price sa nangyari na yun. Although after the fight, pinilit pumangon ni Bumbum, determinado, lumaban ulit sa US, nanalo naman po siya. After nung panalo na yun, isang Meksikano na naman po ang kaharap niya, nabigo po siya. Isang veteranong Meksikano na naman yung nakalaban niya, nabigo po si Ray Bumbum by decision. Medyo after nun, medyo dahan-dahan, pansin natin pagbaba nung level nung ni Bumbum. Kumbaga yung sa tingin ko yung psychologically naapektuhan yung knockout loss niya.
De Leon. Bumaba ng performance level ni Ray Boom Boom after nun. Hindi na siya nakabalik ulit sa World Championship stage, World Championship level of performance. Isa pa sa sumikat nung time na yon, Zigores, guys, Zigores, Rizoro. Sa nakakilala kay Zigores na panood, medyo nakakalungkot ang nangyari. Kilala natin si Zigores, napakagaling po niyan. Kung maraming nagsasabing expert no na si Zigores ang papalit kay Jerry Peñalosa, dahil kilala niyo si Jerry, kung kilala niyo si Jerry Peñalosa, very methodical fighter din po yan, sa very sound fundamental, accurate punching, main niya yung counter punching niya, aabangan ng kalaban, pagpasok hahanapan ng butas ni Jerry. Ganon din po ang fighting style ni Zigores, more on counter punching po yan. Hindi siya ganong kilala sa power punch, pero pag nakatama, may diin din, knockout din si Zigores. Napalaban si Zigores para sa isang world title very early in his career. I think 20 to 23 years old lang si Zigores. Unfortunately, hindi niya nakuha yung world title. Matinding dikitang laban. Pagdating ng, I think that was 10th or 11th round, nagkaroon pa ng point deduction sa kanya. Kaya pagdating sa scorecards, naka-apekto yung point deduction na yun kay Zigores. Nanalo siya by, I think it was an split decision loss. Kung hindi siya nagkaroon ng point deduction, matatalo niya yung Mexican world champion na yun. Para sa WBO 115 pound division, o yung tinatawag nilang super flyweight division. After nun, hindi na siya nakalaban ng world championship, pero nakalaban niya si Vic Darchinyan. Hindi na champion si Vic Darchinyan nun. Na dethrone na siya ni Nonito Donaire. Magandang laban din ang nangyari noon. Sa Cebu ginanap yung laban. Nagawang ma-knockdown pa ni Zigores ang kalaban niya, si Darchinyan. Nagkaroon pa ng commotion, muntik magkaroon ng rumble. Buti na control ng security yung crowd. May pagpatuloy ang laban. Sa laban, nakabawi si Vic Darchinyan. Inaatake niya pinasok niya ang depensa ni Zigores. Pagdating nung final round, i-declare po na tabla yung laban. Ayun po yung huling significant na laban ni Zigores. After nun, tuloy ang laban. Hanggang nangyari ang di inaasahan, laban po niya sa Las Vegas. Tapos na po yung laban, i-declare si Zigores na panalo. Nung nagpapahinga na po siya sa corner niya, nakaramdam po siya ng panghihina. Hindi niya na maigalaw yung mga binti niya. Nag-decision ng ringside physician ay sugod na siya sa hospital. At doon nakita na nagkaroon ng blood clot ang ating kababayan. Nagkaroon po siya ng pagdurugo sa kanyang utak na agad namang naoperahan. I think sa University Medical Center sa inside University of Nevada in Las Vegas, UNLV
siya inoperahan. Correct me if I'm wrong na lang po kung tama po yan. Ayan po, kasi sa memorya ko na lang. Alam naman natin sa Amerika, advanced sila pagdating sa field ng science and medicine. Swerte na rin si Z na doon nangyari yung ganun. Dahil kung sa ibang lugar, hindi natin alam, na naging successful naman po yung operasyon. Naka-recover si Z, although hindi na siya makakalaban ulit, makakatungtong pa sa ibabaw ng lona. Ang mahalaga ron, nakabalik siya ng ligtas sa pamilya niya. Napakalaki ng ginasto sa laban ni Z. I mean sa gamutan ni Z. Parang $500,000 US, $500,000 ang nagastos sa gamutan. Ang insurance lang pala ng fighter sa US sa mga ganyang incident is $50,000. So, ang laki ng diferensya. I don't know kung saan nila nakuha yung perang kinover para sa bayad sa hospital. I don't know about that anymore, pero yun nga, nakabalik ng maayos si Z sa kanyang pamilya. Z Gores. Susunod nating fighter na sumikat sa Alam Boxing Promotion si AJ Bazooka Banal. Ayan, magkakasabay po yan. Boom Boom, kay Boom Boom Bautista, si Z Gores, tsaka itong si AJ Bazooka Banal. Mga box. Lumalaban po yung ngayon sa Amerika, sabay-sabay sila. Maganda rin ang karera nito. Yung sa simula, malakas manuntok, mabilis kumilos, saka crowd pleasing style ang niya sa ibabaw ng ring. Kaya marami ring humanga dito kay AJ Bazooka Banal. Ang main problem nang napansin ng marami, actually ito problema rin na nakikita ng ibang fans sa mga ala boxing fighters is madali sila mapagod kulang sa stamina. So pagdating ng middle round, papansin natin na humihina ang performance ng mga ala boys So, hindi iba dyan si AJ Bazooka Banal. Lumaban to, world title fight, bata pa rin. Nakalaban niya, veteran na Panamanian fighter, si Concepcion. Hindi ko ma-recall yung first name. Concepcion ang apelido. Hindi kagandahan ng record, pero veterano. Ang laki ng katawan. Very aggressive. Ang lakas manuntok. Excuse me. Nakalaban ni AJ to sa hometown niya pa sa Cebu. So imagine yung lungkot ng mga tao after nung fight because na-knockout po si Bazooka Banal nung I think that was 6th round. Tuwang-tuwa ang kampo ni Concepcion. Ang buong stadium parang nagdalamhati sa pagkatalo. May knockout pa po. Ang ganda ng simula ni AJ sa laban na yun. Talagang dinominate niya from first round to fourth. Tuwang-tuwa ang mga tao. Pero yun nga, parang napagod na si si AJ. Parang per 5th round, humina yung performance rate niya. Siguro napansin ni Concepcion. Ang mga pasuntok ni Concepcion napakabibigyan. Siguro naramdaman na rin napagod na si AJ Bazooka Banal.
naramdaman niya pa yung malalakas na suntok. Hanggang pagdating sa 6th round, hindi na nakayanan. Na-knockout po yung ating kababayan. Hindi na itinigil ng referee yung laban. Si AJ naman po, continue pa rin sa laban. After nung talo na yun, sumubok pa po, okay naman. Hanggang nakalaban na naman po ulit ng World Championships. Ayan po, ginanap naman sa MOA Arena. Kung taon na naman po natin ginanap yung laban. Nakalaban niya po isang World Champ, I think yung title na pinaglabanan po nila is a vacant title. WBO 118 pound or yung bantamweight world title. I think that was a vacant title. Pinaglabanan nila ng Thailander. Pongluwang I don't know the Pong Sawang. I don't recall the name really. Kaya pagdating ng 6th round, ang ganda ng simula ni AJ. Sa simula, ang gagalang ng mga Ala Boys. Unfortunately, pagdating ng 6th round, bigla siyang nahina si AJ. Naabutan siya ng magandang suntok ng Thailander. Knockout na naman po siya in front of his countryman. After nung laban, parang siguro na-discourage na si AJ Basuka. Bumaba na rin yung performance level. Hindi na nakakabalik sa world caliber performance. But nito lang lumaban siya . Although hindi na siya sa Ala Boys, huling laban niya. At saka mataas na division na . I think hindi na siya uubra sa division na yun dahil sobrang bigat. I think that was junior welterweight division ba? Hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong na lang po. Although nanalo siya sa laban, pero I think hindi niya na maibabalik yung he cannot turn back that time. Ganun na lang po siguro para kay AJ Basuka. Meron din pong mga fighters na sikat na fighters na established na sila na ni-recruit ang Ala Boxing. Hindi naman yung mga puro bata ang nire-recruit ng Ala. Meron din silang mga sikat na fighters na pinapirma ng contract sa kanila. Isa na po dyan si Florante Condes. Si Florante Condes, isa pong world champion natin yan. IBF, International Boxing Federation, mini flyweight world champion po yan. Dati, nung Madrid Room, kinuha ng pinapirma ng kontrata ng Ala Boxing. Or let me rephrase that, pinapalaban ng Ala Boxing sa mga cards nila, boxing cards, boxing shows nila. Maganda po ang niyan pagkakapanalo ng world title niya against Muhammad Rahman po ang natinalo niya para makuha yung world title. Sa Indonesia po sila naglaban. Nung laban po ni Muhammad Rahman siya ni Florante Condes sa Indonesia, lumalaban na rin po kasalukuyan si Nonito Donaire kalaban si Vic Darchinyan sa Bridgeport, Connecticut, USA para sa IBF Flyweight World Title naman po. Pareho silang nanalo. Kaya nung araw na yon, isang araw lang, dalawa agad ang naging world champion ng Pilipinas. I don't know kung merong pagkakataon na ganon sa history natin. Pero sa alam ko po, yun lang po yung
pagkakataon na dalawang Filipino challenger nakuhang maagaw yung kampiyonato sa kalaban nilang world titleist. Isa pang nakuhang talent ng Ala Promotion na sikat na si Jim Rex, the Executioner, Jim Rex, the Executioner, Haka. Kung nasusubaybayan yung Philippine boxing, kilala po natin yan. Isang magandang laban po ang binigay niyan, laban kay Juan Manuel Dinamita Marquez. Kilala naman natin si Dinamita Marquez. Ayan po 4 na laban, matitinding laban po ang binigay niya kay Manny Pacquiao sa pambansang kamao natin. Hanggang yung ika-4 na laban nila na-knockout niya na ang ating pambansang kamao. Ewan ko kung lalabanan niya pa si Manny ng ika-5, pero yung ika-4 na laban niya, burado na yung mukha niya hanggang ma-tsempohan niya si Manny ng isang counter. Baka sa susunod na laban, kung sakali mapugutan na siya ng ulo ng champion natin sa lakas at tindi ng suntok ni Manny Pacquiao. Okay, nitong mga huling taon, nagkaroon ng mga batang batch na fighters. In-introduce ng mga batang fighters ang Ala Boxing. Unang-una din dyan, yung magkapatid, si Jason Pagara, si yung kuya niya, nakalimutan ko yung first name. Pero ang prominent sa kanila si Jason, Pagara, Mark Pagara, si Prince Pagara. Okay. Ang ganda ng record niyan, batang-bata. Undefeated po sa amateur boxing yan nung makuha ng Ala Promotion. Parang 300 fights ba sa amateur, walang talo. Parang walang recorded siya na talo sa amateur rank. Ganon din naman nung umakyat na siya ng professional level. Talagang pinakita niya yung talent niya, yung power niya. Hanggang lumaban siya sa world title eliminator. Unfortunately, ang tindi lang nakalaban niyang Meksikano, veteranong. Na-knockout po yung kababayan natin. In the later round na naman po. Parang, kasi ang ganda ng simula niya. Unfortunately, na-knockdown niya pa yung kalaban in the first round Unfortunately, parang after middle round, kinapos na siya sa hangin. Kinapos na sa pasensya. Naging impatient si Pagara, si Prince Pagara. Kaya sa tingin ko yun yung naging dahilan. Kaya na-knockout siya ng kalaban niya. Okay, meron pa isa, si Jonah Sultan, mga kababayan. Napakaganda po ng istorya niya, Jonah Sultan. Hindi po maganda ang simula ng karera ni Jonah Sultan sa boxing. Hindi po maganda yung kartada niya. Pero nagsikap, in-improve yung talent niya hanggang maging world rated, hanggang sa mapalaban po kay Cuadro Alas. Kababayan po natin, world champion ngayon. Si Janriel Cuadro Alas Casimiro, ang ating WBO Bantamweight World Championship, World Champion. Naglaban sila sa title eliminator para sa WBO, para sa IBF Super Flyweight World Title na hawak ng kababayan, isa pa nating kababayan, si Jerwin Angkahas.
So naglaban sila para sa World Title Eliminator. Pinakita ni Jonas Sultan yung galing niya. Hanggang maisahan niya, matalo niya si Cuadro Alas. Na-counter niya ng na-counter si Cuadro Alas sa laban na yun. Ito na po, sa history pala ng boxing history ng Pilipinas, yung magiging laban ni Angkahas tsaka ni Jonas Sultan para sa World Championship, ikalawa pa lang na mangyayari sa kasaysayan natin sa boxing. Yung unang World Championship na nangyari is almost 100 years na, magwa 100 years na po. Ayun po yung laban ng World Champion sa flyweight, Pancho Villa, against sa isa pa nating kababayan, Clever Sencio. Nangyari po yan, I think, that was 1924 or 1925. So, naglaban sila, I think, it was 2016. Ganyan nangyari yung naglaban sina Jonas Sultan. I can recall pero recently lang. Hindi bababa ng 2015 yung world title fight ni Jonas tsaka ni Angkahas. So, parang after almost 100 years, nangyari uli yun. Gumawa ng kasaysayan ng dalawa nating kababayan. Kaya pala, ako po kasi bata pa lang, sumusubaybay na sa boxing. Wala akong maalala na may naglabang Pilipino, kapwa Pilipino sa world title fight. Dahil pala almost 100 years ago, yung huling nangyaring laban na yun. Kasi usually lumalaban ng Pilipino sa world title, kalaban mga ibang lahi, ibang bansa. Fortunately, yun nga. After noon, ang laban ni Janriel, Jerwin, saka ni Jonas, may laban na namang Pilipino para sa world title fight. Para sa IBF minimum weight world title na naman po yan. Nanalo po dyan si kababayan natin, Pedro Taduran. Current champion natin po siya sa IBF minimum weight. So okay, meron tayong isa pang world title batang fighter from Ala Boxing. Nakalimutan ko yung first name niya. So kung kilala niyo po at alam niyo po yung first name, paki-comment na lang po sa baba. Pindutin niyo na rin po yung like, tsaka subscribe button, tsaka yung notification bell po dyan. Click niyo na rin po. Ang apelido niya po si Jerusalem. Magaling na bata po, Jerusalem. Napalaban po yan sa world title fighter. Batang bata pa Wala pang 15 yung laban niya. Makalaban niya si Juan Heng Minayutin para sa WBC Minimum Weight Championship. Kilala naman natin si Juan Heng Minayutin. Yan po yung bumura sa record ni Floyd Money Mayweather para sa boxer na nag-retire world champion na nag-retire na undefeated. Kung si Mayweather may record na 50-0, si Minayutin is 54-0. Excuse me po. Wala pong talo, nag-retire. Pero yun nga, sabi nga nila, karaniwan dyan sa tinalo ni Juan Heng, marami po dyan wala sa level niya. Kumbaga sobrang liyamado siya. Anyway, gusto ko rin po maging topic po yan next time, Juan Heng Minayutin. Maganda pong usapan po iyan. Lalo na sa mga Filipino fight fans, ano po tayo dyan? Nanggigigil po tayo dyan. Pag-usapan po natin yan next time. Then, meron pang isang fighter, si
Gio Santissima. Recently lang po ito nakapalaban ng world title eh. I think last year lang or early this year, nung bago mag-COVID. Nakalaban niya po si Emmanuel Navarrete. Para sa super junior super bantamweight world title or junior featherweight world title po iyan, si Emmanuel Navarrete. Talo po siya by I think late round knockout po, mga 11th round. Although hindi naman po siya na knockout, hindi naman po siya bumagsak, tinigil na ng referee yung laban sa dami ng tinamong suntok ng kababayan natin, Gio Santissima, na isa po sa rising talent po ng ano po yan, Ala Boxing. I think siya yung huling fighter ng Ala na napalaban ng world title fight. Yan po si Emmanuel Navarrete, nakalaban po niyan yung apo ng atin naman pong ang ating Hall of Famer fighter, boxing legend, Filipino boxing legend, Gabriel Flash Ilorde. Opo, si Mig Ilorde, nakalaban po niya. Ninockout niya rin po si Ilorde in the, I think ito second round. So napakalakas pong boksingero, malaki, mahaba, malakas manuntok, Emmanuel Navarrete ng Mexico. Rising star po ng Mexico yan. So ayun po ang aking mga fighters na naaalala. Meron pa po pala si Zar Amonso. Kung tatandaan po niyo, Zar Amonso. Fortunately na-knockout po yan ng isang Indonesian fighter, parang na-underestimate ni Zar Amonso. So hinamon niya ng rematch. Unfortunately na-knockout na naman siya. Pero nabigyan pa si Zar ng pagkakataong lumaban sa world title. Nakalaban po siya ng isang Australian champion. Hindi po champion yun, parang ang paglalabanan nila is interim world title. Kumbaga habang walang champion, pansamantala lang nilang hahawakan yung world title. It's not the full championship, pero ayun po, world championship level fight po. Unfortunately nabigo po ang ating kababayan na si Zar Amonso, nakuha yung title. After nung laban, nagkaroon ng physical exam sa kanilang dalawa. Si kababayan po natin, Zar Amonso, nakitaan po ng maliit na lamat sa kanyang bungo. Kaya doon po in-advisean siya ng physician na magpahinga sa boxing. Si Zar naman po, Zar Amonso, kinuntinyo ang pagbo-boxing, kinuntinyo ang buhay. Actually, tuloy-tuloy pa rin po ang karera ngayon ni Zar Amonso. Siya po wala na sa stable ng Ala. Lumalaban po siya sa Australia na po. Nag-migrate na siya ron. Kung matatandaan po ninyo, si Jeff Horn, yung nakalaban ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa Australia. Isa po siya sa naging sparring partner ni Jeff Horn. Kaya sabi niya nga may mga technique na alam niya ibabahagi niya kay Horn para talunin si Manny. Yan naman walang personalan dahil professional fighter naman po sila. Yan po hanap buhay. Wala akong personalan. So dito po nagwawakas muna ho ang ating discussion. Hopefully marami pong susunod dito. Comment lang po kayo kung meron kayong gusto pang topic na pag-usapan. Subaybayan po sana ninyo yung mga susunod pa. Maraming salamat.